Nagsagawa ng isang press conference ang mga kooperatiba sa ilalim ng Federation of Cebu Transport Cooperatives o FCTC upang sa pagkikiisa sa 3 araw na transport rally na pinanguluhan ng grupong Manibela sa kanilang hinaing patungkol sa Public Transport Modernization Program na isinagawa kahapon, araw ng Lunes, Marso 24, 2025. Pinanguluhan ng pagtitipon ni FCTC Chairperson Ellen Maghanoy kung saan anya taong 2018 pa nagsimula ang nasabing programa, ngunit napakalabo pa rin ng mga probisyon nito na nakakaapekto sa daan-daang mga individual na nasa sektor ng transportasyon. Dagdag pa nito na mismong ang kanilang kooperatiba ay komitado sa nasabing programa at nakagugol na ito ng mga investments at nakagawa ng trabaho sa hindi bababa sa 5,000 bilang. Bagamat hindi sila nakisali sa transport strike upang di maabala ang mga commuter sa Cebu, ay suportado pa rin nila ang hinaing ng pampublikong sektor sa transportasyon. Nagpahayag din ng mga pagkabahala sa kasulukuyang administrasyon, lalo na at may bagong kalihim ang Department of Transportation kung mapapatuloy ba na maayos ang modernization program ng mga pampublikong sakayan. Nabatid na aabot na sa 3 bilyong piso ang nautang ng mga kooperatiba sa pagpapatupad sa nasabing programa dito sa Cebu. Panawagan po namin sa government na sana mapatuloy na at mabigyan na talaga at gawin na talagang policy ang modernization program para naman po at least or mapatuloy pa namin yung mga programa at mga plano namin para sa transport sector. So, sa ngayon, yun po ang pinaka malungkot, napakalungkot. Bakit nga yung public transport modernization program hanggang ngayon wala pa rin policy. Sa ilang taon na po, 7 years na po. Ating napakinggan si Ellen Maghanoy, Chairperson ng Federation of Cebu Transport Cooperatives. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!